Buksan niyo po ang mga Biblia sa James chapter 5 sa ating po pagpapatuloy ng ating exposition in the book of James. James chapter 5 beginning verse 1, but ang focus ng pag-aaral natin would be verse 4 hanggang verse 6. James chapter 5, beginning verse 1, Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Behold, the wages of laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered a righteous person. He does not resist you. Tayo po muli ay humingi ng tulong sa Panginoon sa panalangin. O aming dakilang Diyos, tunay that we are sinners saved by grace. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, that kami na mga makasalanan ay nahugasan sa aming pagkakasala. Kami ay napasama sa inyong mga kaharian, sa inyong kaharian. At kami, Panginoon, ay naging bahagi sa inyong pamilya. At ngayon, Panginoon, ay binigyan niyo pa ng pagkakataon na kami ay lumago sa aming pananampalataya, lumago sa inyong pag-ibig, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Kaya, Panginoon, ay humingi kami ng tulong at gabay na nagmumula sa inyo, na muli naming nasain ang inyong mga salita at maging delight ito sa aming mga puso. Ayaw po namin, Panginoon, na ito, ang mga katotohanan na ito ay basta na lamang mawaglit o mawala sa aming mga isip. Tulungan niyo po kami na mag-sink in ito sa aming mga puso at tunay na may apply sa aming mga buhay ang aming mga pinag-aaralan. Sa inyo pong tulong, O Panginoon, kami umaasa sa aming pag-aaral muli ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa James chapter 5, verses 1 to 5, dito ay nakita natin ang statement ni James about the judgment that is coming upon the ungodly rich. So these rich people profess to be a believer of Christ, and yet ang buhay nila ay patunay na ang kanilang Panginoon ay ang kanilang kayamanan. Their God is their belly, their master is their wealth, and they were called by James na magdalamhati at maghinagpis dahil sa matindi at unescapable judgment na parating sa kanila. So James here is like an Old Testament prophet who pronounced judgment sa mga grupo o nation na arrogant and abusive, lalo na sa mga may hirap at sa mga taong misusing ang kanilang kayamanan. The life of luxury of this ungodly rich have na-enjoy nila, the life of luxury of this ungodly rich have enjoyed is about to turn into a life of filled with miseries. And James explained to us, beginning verse 2, kung bakit sila daranas ng matinding paghahatol, at ang unang binanggit ni James ay dahil sa kanilang senseless hoarding. Sila ay kamkam ng kayamanan, ng material na bagay na hindi naman nila gagamitin. They hoard for selfish reason, getting many stuff without the purpose of using it. And so James rebuked them to just allow their wealth na mabulok at hindi magamit. They hoarded food, garments, and gold and silver,
at hinayaan nila itong mabulok. Imbis na hindi magamit, imbis na dapat ang iba ang makinabang. Ang pinupunto dito ni James na isang kamangmangan ang mag-hoard ng clothing, ng pagkain, ng pera when it all rots. Dahil everything na hinord mo ay pansamantala lamang at may iwan mo ito kung ikaw ay mamatay. Imbis na mapakinabangan sa mabuti, yung mga bagay na inimbak mo ay napunta sa wala at nabulok. And hoarding reveals kung saan mo sineset ang iyong puso, kung saan mo sineset ang iyong pagtitiwala. And by this we saw na ang puso ng mga mayayaman na ito ay nakatuon sa kanilang kayamanan. But then, meron pang dinagdag si James sa ating pagpapatuloy ng mga pagpapaliwanag kung bakit ang mga ungodly rich na ito ay tatanggap ng hatol. Not only because of their senseless hoarding, but also their oppression to the poor. Thirdly, their self-indulgent lifestyle. And lastly, their violence against the righteous. So, their oppression to the poor, self-indulgent lifestyle, and violence against the righteous. So let us consider then yung oppression to the poor, ang pagmamalupit nila sa mga may hirap. Sinabi sa verse 4, "Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts." So here James exposed ang pagpapahirap na ginagawa ng mga ungodly rich sa kanilang mga laborers na may hirap. Instead na maging generous sila dahil sa dami ng kanilang yaman, instead na gamitin nila ang kanilang yaman to help others and to abound in good works, ay mas lalo pa silang nagkakamkam ng yaman sa pamamagitan ng pandaraya at karahasan. Dinadaya nila ang kanilang mga laborers sa kanilang sahod to gain wealth. Now, the word behold is like James is saying, tignan nyo kung gaano katindi ang kasamaan na inyong ginagawa. It is shocking. It is unimaginable. The wages of the laborers who mowed your fields ay inyong dinadaya. Now, during sa kanilang panahon, in the ancient times, lalo na sa economy ng Israel, may mga laborers na pumupunta sa marketplace, no, at naghihintay sila doon na merong mag-hire sa kanila para sa isang araw na trabaho. No, mag-uusap sila patungkol sa sahod ng i-hire nila, na mag-uusap sila patungkol sa sahod na matatanggap nila. Then, mag-a-agree sila sa sahod and they would work. At ang best example nito ay yung sinabi ni Jesus sa parable of the workers in the vineyard in Matthew 20:1-2, kung saan sinabi doon ni Jesus, "For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning and hired laborers for his vineyard. After agreeing with the laborers of a denarius a day, he sent them into his vineyard." So, kumbaga, ganito yung kalakaran in Israel. Hinahire nila yung mga tao for a day work, at kung mag-agree sila sa sahod, ay they send them sa kanilang lupain, sa kanilang vineyard para magtrabaho ng buong araw. At alam nyo, ang Mosaic Law ay very strict pagdating sa kung papaano dapat pasahurin itong mga hard laborers na ito. Kasama ito sa batas ng mga Hudyo. For example, in Deuteronomy 24 verse 14, sinabi doon,
You shall not oppress a hired worker, who is poor and needy, whether he is one of your brothers or one of the sojourners who are in your land, within your towns. You shall give him his wages on the same day before the sun sets, for he is poor and counts on it, lest he cry against you to the Lord and be guilty of sin. So itong mga hinahire nila, dahil mahirap lamang sila, ang sinasabi ng batas ng Israel, huwag mo silang i-oppress at ibigay mo agad on the same day. Pagkatapos ng kanilang trabaho, ang pinag-agrihang sahod niya. Dahil kung hindi mo ibigay, magugutom sila at ang kanilang pamilya ay magugutom. Kumbaga sa ating mga Pinoy, di ba? Yung mga taong ito, isang kahig, isang tuka. No? Ang mga taong ito, at kung hindi mo ibigay ang kanilang sahod on that day, ay lalong mahihirapan sila sa buhay at magugutom. And so, dahil agricultural ang bayan ng Israel, kinakailangan ng mga day laborers. No, they don't hire laborers for years. Only sa panahon lang na magtatanim at mag-aani sila. Ngunit, anong ginagawa ng mga mayayaman na ito na in-address ni James? The wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud. So, ang sahod ng mga laborers na ito ay kinukupitan pa ng nag-hire sa kanila ng mga mayayaman. This could mean several things, dahil paano nila dinadaya ang kanilang workers sa kanilang sahod. Marahil, una, nagbabayad naman sila, pero delayed ang sahod. Which nakita natin in Deuteronomy 24, isang pagpapahirap sa mga laborers yan at kasalanan. Or kung kulang yung kanilang bayad sa sahod na kanilang pinag-agrihan and probably not being paid at all. So, pinagtrabaho sila pero hindi sila sinahuran at the end of the day. But yung point dito of the word which you kept back by fraud, hindi nila binibigay what is rightfully belongs to their laborers. So in other words, dinadaya nila yung kanilang laborers na hindi ibigay yung sahod na nararapat sa kanila. So marahil meron naman silang binibigay sa kanilang hired laborers, pero hindi tugma sa kanilang pinag-agrihan. O marahil sinabi, nung araw na yon, umaga sinabi, sahod mo $750. Pagkalipas lang hapon, $450 na lang yung binayad. So instead of full payment, ang matanggap nila, other part of amount is held back. So thus, the laborers are robbed. So imbis na, di ba, kaligayahan ang makamtan ng mga nagtrabaho na ito na at the end of the day, dahil sahod na, they receive sorrow. At dahil mahirap lang sila, there's no one to defend them. Kahit na magreklamo sila, this ungodly rich can easily twist the justice sa pamamagitan ng kanilang pera at kapangyarihan. Anong magagawa nila but to cry out? It says sa ating text, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. So here again, James personified yung kanilang wages as if yung sahod na natanggap ng mga laborers na ito na kinupitan ay sumisigaw against sa mga mayayaman na ito. They were screaming against the ungodly rich. They were crying out for justice. Parang yung katulad ng sinabi sa Genesis 4:10, di ba?
Ito naman yung blood, yung personified. Diba? When the innocent blood of Abel was killed, diba? Sinabi doon ng Panginoon, what have you done? The voice of your brother's blood is crying out, crying to me from the ground. Meaning, nakikita ng Panginoon ang injustice sa mga laborers na ito at ang kanilang sahod, kumbaga ay sumisigaw ng hustisya sa Panginoon. But then, ang tanong natin, does God hear their cries? Absolutely. Verse 4c, and the cries of the harvesters, or yung kanilang laborers then, same person, have reached the ears of the Lord of hosts. Narinig ng Diyos yung iyak ng mga laborers na ito dahil sa maling pagtrato sa kanila. As one writer says, the painful cry of the robbed victims, the poor defrauded people reach the ears of God, and they continue to echo in His righteous ears until He makes it right. And James identify kung sino ang Panginoon na nakakarinig ng painful cry ng mga laborers na ito. He said, the Lord of hosts, or the Lord of Sabaoth. Lord of Sabaoth. Sabaoth, it means host. The Lord, meaning yung salita na yan, the Lord is the commander of hosts of heaven. He is the Lord of the armies of angel. The Lord of hosts. Yung salitang na yan, it is a descriptive title na makikita natin sa Lumang Tipan, a title of God's omnipotence to carry out the justice. So, it is a descriptive title of God's omnipotence to carry out the just recompense against who use their wealth to oppress the poor. At sinasabi ni James, the all-powerful God, the commander of the host of heavens, knows the pitiful cries ng mga helpless na laborers na ito. Their cries have entered the ears of the Almighty God. At ang Diyos ang kikilos, ang gaganti, ang magdedepend sa mga poor laborers na ito na dinadaya ng mga ungodly rich. And so by the way of application, anong sinasabi dito sa atin? Una, God takes note of every wrong and injustice that the rich and powerful inflict upon the poor. God knows. God take note of every injustice, of every wrong that the rich and powerful inflict upon the poor. Alam ng Diyos at nakikita niya ang mga bawat injustices na ginagawa ng mga powerful at mayayaman sa mga helpless at sa mga mahihirap at sa mga taong hindi kayang idepensa ang kanilang sarili. Hindi nagpipikit mata ang Diyos sa mga injustices na ito. He will not forget them. He will not ignore them. At siya ang gaganti ng may karampatang parusa sa kanila na nag-aabuso ng kanilang kapangyarihan. God is deeply concerned about the injustices and oppression na nagdudulot ng suffering, lalo na sa mga mahihirap. Di ba, kung tayo deeply concerned sa mga injustices na nakikita natin sa mundo, God is more concerned than us. God is not a spectator lamang na para bang wala siyang ginagawa. God is not a spectator lamang ng mga pang-aabuso na ito. Bagkus sa tamang panahon, ang lahat ng kamalian na ito na ginawa sa ibang tao, yung pandaraya, pagnanakaw, lalo na sa mga mahihirap, ay itatama ng Panginoon. At magbibigay siya ng matuwid na parusa. At tayo minsan, pag nakakabalita
ng mga injustices, di ba? We cry out to God na sana mag-triumph ang justice, ang righteousness sa ating bansa, sa ating government. Ngunit madalas, dahil andito pa tayo sa mundong puno ng kasamaan, nagtatagumpay ang mga injustices. Pero darating ang panahon, ang Diyos mismo ang kikilos to carry out the just recompense against who use their wealth and power to oppress others. But also, gaining wealth through fraud is a serious sin against God. Gaining wealth through deception is a serious sin against God. Ito yung kasalanan na nakita natin sa mga ungodly rich na ito na ina-address ni James. Yumayaman sila ang lalo, dumarami ang kanilang kayamanan dahil sa pandaraya nila, sa kanilang mga workers, sa kanilang mga employees. Ang ganyang pandaraya man din ay nakikita ng Panginoon. We may think, no one sees us, no one sees it, but God sees it all. At ito ay seryosong kasalanan laban sa Diyos. Marahil may kinakausap ako dito, you have your own business. Or meron kayong mga empleyado, mga nagtatrabaho sa inyo. You are in the position of paying wages to workers. You should be generous and fair. Huwag mong dayain ang pagpapasahod sa kanila. Huwag mong bawasan ang wages ng iyong workers that rightfully belongs to them. Ngunit kung kayo naman ay empleyado, hindi kayo ang boss o nagpapasahod, this principle is still applies. It is a serious sin na mandaya ka for your own financial gain. It is sin and wrong to cheat others for our own financial gain. Diba? Minsan ko nang narinig sa isang empleyado, delay yung sahod, delay din yung trabaho. No, mag-relax na lang muna tayo. Huwag nating tapusin yung trabaho. Total, delay din naman yung pagpapasahod sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya, anong gagawin mo? I know what some people will do. They will repay evil for evil. Kung sa tingin nila parang may anomalyang nangyayari sa pagpapasahod sa kanila, unjust treatment sa kanilang work, babalikan nila ito ng kamalian pa. Yung iba, magnanakaw ng material sa kanilang office, no? Mag-uwi ng upuan para may upuan sila sa kanilang bahay, or printer, o nakakuha na ng printer, kulang ng bond paper naman yung uuwi sa bahay, ino-audit na for replacement or damage kahit hindi naman pala. Yun pala siya yung makikinabang. That's cheating. That's gaining wealth by fraud. Gaining material possession by fraud. And it is a serious sin against God. Dahil ito ay violation of God's law. At sinasabi ni James, with that sin, sa ganyang pandaraya, this ungodly rich will receive just and severe judgment from God, the Lord of hosts. God will draw near to you for judgment. Hindi ito palalampasin ng Panginoon. Ito ay pananagutan mo sa Kanya. Tulad ng sinabi ni Malakay sa chapter 3 verse 5, dahil sa pandaraya ng mga tao na ito na kanyang kinakausap and who oppress their hard workers, he said, then I will draw near to you for judgment, sabi ng Panginoon. I will be swift witness against the sorcerers, against adulterers, against those who swear falsely,
and against those who oppress the hard worker in his wages, says the Lord of hosts. And my brethren and friends, do not oppress your workers, your laborers. Don't play the game of deceiving your workers o ang inyong trabaho in order to gain money or wealth. But hindi lamang ang charge ni James sa mga mayayaman na ito ay sila ay senselessly hoarding and oppressing the poor, by which they will be severely judged. But also James charged them of having a self-indulgent lifestyle. Sinabi sa verse 5, you have lived on earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. Note the word luxury. This word does not always suggest evil, but it describes a life of abundance and ease. In other words, yung word na ito, it is living an extravagant, pampered life. Hindi naman ibig sabihin na, for example, wag ka nang bumili ng bagay that makes your body comfortable. Imbis na malambot na kama bilhin mo, ang binili mo na lang banig. Dahil sinabi, wag daw masyadong comfortable sa life. But ang sinasabi doon, yun bang unreasonable yung pagbili mo o pagkuha mo na kung ano-ano para maging comfortable sa life? They buy or get kung anong magustuhan nila for bodily comforts. Parang katulad nung nabasa ko, isang matandang mayaman na sultan. Bumili siya ng 19 cars na Cadillacs. Basta mayaman na mamahalin sa sasakyan para sa kanyang 19 na asawa. At ginawa niya pa, bago, pina-customize niya isa-isa. Bukod doon, bumili siya ng iba pang mga sports cars, Mercedes, bumili ng Florida fruit grapes, slot machine, at kailangan niya pang magbayad ng malaki for all of that para mag-ship sa kanilang bahay. That's living in luxury. Aanhin mo ang lahat ng iyon. Ganito yung buhay ng mga taong ina-address ni James. They are able to afford all physical comforts they desire and literally squander their wealth on wasteful living. Lahat ng kinamkam nilang yaman, their ill-gotten wealth, ginasta lang nila sa luxurious living. Imbis na dapat tinulong nila sa kanilang workers na nagtatrabaho para sa kanila. And James adds the word self-indulgence. It means wanton pleasures. Living in excess comfort or indulgence. Para silang yung rich man na sinabi ni Jesus sa Luke 16, where there was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. So he squandered all his wealth for his own and neglect Lazarus, the poor man. He failed to love God and to love his neighbor. Yung kanilang luxurious living, di ba, led to self-gratification. Seeking more and more pleasures, at ginagamit lang nila ito para sa kanilang sariling nasa, para sa kanilang sariling luho, para sa kanilang self-gratification. In other words, wala silang control sa sarili. Walang control sa sarili na nagdulot ng being out of control sa lahat, sa bawat aspeto din ng kanilang buhay. Kung anong magustuhan nilang bilhin nila, bibilhin nila. Kung anong gusto nilang gawin, gagawin nila.
and spending all of that para sa sariling luho, sa kanilang sariling pagnanasa. They indulge themselves in every imaginable vices and pleasures. Sinabi nga ni Lenski, it is as if the goods of the world and the people on it were made only for the gratification of their own lust. And in their pursuit of their own pleasure, they ignore the needs of others and use them selfishly, even openly oppressing them. End quote. And so, sinasabi ni James said to them, you have fattened your hearts in a day of slaughter. They satiated their fleshly appetites, which they were in fact preparing for judgment. Nagpapakalango, nagpakabusog sila para sa kanilang sariling pagnanasa. Yung salitang fattened, it means to feed. Ito ay salitang ginagamit sa animal at isang calves na pinapataba ng lubos. At anong ginagawa kapag pinapataba sila ng lubos? Parang sa baboy sa ating panahon, bakit sila pinapalusog ng sobra? Sa ating panahon, mayroon pang vitamins na pinapainom sa kanila para hindi sila magkasakit. Para saan yun? Para maging siksik ang kanilang laman at ihanda sa katayan. So sinasabi ni James, pinapasiksik nyo ang inyong puso. It refers to the inner desires. Binubusog nyo ng sobra ang inyong sarili sa self-indulgence, which brings out nothing, but at worst, it brings judgment. It leads you to judgment. James said, you have fattened your hearts in the day of slaughter. Saan tumutukoy itong day of slaughter? It refers sa judgment day of God. You see the graphic and vivid picture na pinapakita dito ni James? Itong mga mayayaman na ito, indulging themselves in luxury and self-indulgence, at hindi sila aware ng impending judgment of God. Para silang mga pinatabang guya, lamon ng lamon, indulge ng indulge sa pleasure, unaware, walang pakialam. They fail to realize that their day of slaughter is certain and coming soon. At itong salitang day of slaughter, we have no time to quote many passages in the Old Testament. Kung titignan natin ito, kung ano tong day of slaughter na ito, it's very terrible at nakakatakot na pangyayari. For example, in Isaiah 34 verse 5, for my sword has drunk its fill in the heavens. Behold, it descends for judgment upon Edom, upon the people I have devoted to destruction. The Lord has a sword. It is sated with blood. It is gorged with fat, with the blood of the lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For the Lord has a sacrifice in Borza, a great slaughter in the land of Edom. Wild oxen shall fall with them, and young steers with the mighty bulls. Their land shall drink its fill of blood, and their soul shall be gorged with fat. Grabe yung picture. Madugo, pagpatay, kinakatay. Ang day of slaughter is the day of God's vengeance. He will come with a sword. Katulad ng picture dito sa Isaiah 34, He will start to slaughter the wicked. And although merong paghahatol ang Diyos sa araw kung ang mga ungodly rich na ito ay mamatay, yes, there's a judgment on that day.
That's in a sense a judgment of day of judgment. But I believe James is looking forward sa ultimate na hatol ng Diyos to this ungodly rich. Sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, meron siyang matinding parusa na naghihintay sa kanila. And so James says, sila ay makokondena dahil sa kanilang self-indulgent. They have spent their wealth sa kanilang self-indulgent, and for that, God will punish them severely. And so the question for us, where do you spend your wealth? Where do you spend your money? Saan mo ginagasta ito? You need to examine often kung saan napupunta ang yaman na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Upang hindi ka mahulog sa kasalanan na kinokondena dito ni James. For all of us, ito ay isang paalala. Don't spend your God-given wealth just for self-gratification, but rather use it for the glory of God. Manage your wealth in the light of God's eternal purposes. Kung para saan mo ginagamit ang iyong yaman, kung saan mo ito ginagamit, it reveals what's really in your heart. If you manage your wealth for self-indulgent, it reveals that your God is money. Your God is wealth. Where your treasure is, there your heart be also. And so beware, there's impending judgment that is coming to those who spend their wealth in self-indulgence. And you know what? While studying this, where we see this ungodly rich ay dinadaya ang mga tao para lalo silang yumaman, at yung yaman na ginagasta nila sa kanilang sarili, ginagasta nila sa kanilang luxurious and self-indulgent lifestyle. This reminds me of people sa ating panahon, lalo na sa Western at sa ating bansa, ng mga taong nagpapakilalang preacher of the word. Nangangaral ng maling ebanghelyo, nangangaral ng prosperity gospel. Dinadaya ang mga tao para magbigay ng kanilang pera. At sino ang mas nakikinabang? At sino ang mas yumayaman? Hindi ang kanilang members, kundi ang mga peking preachers na ito. Magugulat ka na lang, meron ng private jet, merong sports car, suddenly nagkaroon ng maraming ari-arian. Tago na lang natin sa pangalang Benny Hinn. Spending yung dapat pera ng Panginoon sa kanilang sariling nasa. Deceiving people to gain wealth. How terrible would be ang judgment sa kanila ng Panginoon. When the Lord comes again, you might ask, is there a way para hindi ko maranasan ang matinding paghahatol ng Diyos, ang day of slaughter? Yes, there is. At ito ay sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong kasalanan at pagtalikod sa iyong kasalanan at magtiwala ng lubos tangi lamang kay Jesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. But lastly, let's look at the final charge of James to this ungodly rich, and that is the violence against the righteous. Yung karahasan na ginagawa nila sa matuwid. Sinabi sa verse 6, you have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. You see, ang kanilang senseless hoarding and luxurious living
ay tumungo sa pandaraya to maintain their wealth at tumungo sa self-indulgent. Ang kanilang self-indulgent ay tumungo to condemn and murder the poor. Just to maintain the luxurious living and self-indulgent, they have condemned and murdered the righteous. Yung salitang condemn, ito ay tumutukoy sa legal system, at itong mayayaman, ginagamit nila yung legal system to take advantage of the poor. Walang pinagkaiba sa ating panahon, di ba? When God establishes the Israel, tinaguyod din ng Diyos ang sistema nila sa korte. According to Deuteronomy 17, binalaan niya ang mga magiging hukom according to Exodus 18:21 na huwag maging kahaman. They were not to be partial, these judges, to the rich or to the poor. Hindi nila dapat tinotolerate ang bribery. But these wealthy people na in-address ni James had gone to the court. And even nga, kung makikita nyo sa James 2:6, they dragging people to the court at ginagamit nila yung yaman para balikuin ang justice. It is likely na ginagamit nila yung korte to deprive the poor of their wages and properties. See, dapat yung mahirap yung nagrereklamo, pero yung mayayaman yung nagrereklamo. Ginagamit nila yung korte ng may pandaraya para hindi magbigay yung sahod ng mga workers nila. Marahil, mag-imbento sila ng maring paratang, kumbaga sa ating panahon, para makalusot, maangkin mo yung property niya, no? Bayaran mo yung attorney, bayaran mo yung judge. Ganito katindi yung kanilang kasamaan dahil sa pagmamahal nila sa kanilang kayaman. Self-indulgence caused them to condemn the poor, at sinabi ni James, murdered them. Now, how do we understand the word murder? Ito ba ay literal or figurative? Well, we can interpret it literally and figuratively. These rich people, according to James 2:6, perhaps drag the poor sa korte, sinasaktan nila yung mga may hirap na hindi kayang depensahan ang kanilang sarili. The rich abusing the poor and thus guilty ng murder. And sometimes this condemnation resulted in execution. Or, indirectly, dahil ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan sa korte para hindi makasahod ng tama yung mga mahihirap, anong mangyayari sa kanila at sa kanilang pamilya kung wala silang sahod sa araw na yun? Maaari silang magutom at mamatay sa gutom. And thus, though hindi direktang pagpatay, but indirectly, they commit an act of murder. And James said, he does not resist you. Now, pinagtatalunan po kung sino yung tinutukoy niya na he dyan, because that's in singular. We cannot be dogmatic kung sino ang tinutukoy dyan. But the best na makikita natin is that he is the one who was destroyed by the ungodly rich. Dahil sa kanilang kasakiman. Perhaps, siya ay mananampalataya. In fact, I lean more na ang tinutukoy dito ay isang believer. He does not resist you. Meaning, wala siyang kakayanang lumaban sa powerful na mayayaman na ito. Pwede naman ang mahihirap mag-apila sa korte para mapagtanggol ang kanilang sarili. They cannot. Wala silang kakayanang manalo. Hindi niya kayang pagtanggol ang kanyang sarili. But you see the point James is making. Dahil sa kanilang kasakiman, their greediness sa yaman, gave birth to fraud,
pandaraya para yumaman, at ang kanilang pandaraya ay nagdulot to live a life of extravagant, pampered life and self-indulgence. And self-indulgence caused them to murder someone, oppress the poor, to use violence para ma-maintain ang kanilang luho, ang kanilang self-indulgence, to seek more and more pleasures of this world sa pamamagitan ng pandaraya at violence. Oh, friends and brethren, how through the words of Apostle Paul, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pagmamahal sa kayamanan at salapi ay siyang ugat ng madaming kasalanan, just like what happened to them. Nag-cause ng madaming paggawa ng kasamaan. Those who desire to be rich, Paul said, fall into temptation, into a snare, in many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. So, the challenge for us, you must be careful not to use your wealth in ungodly manner and be a faithful steward of it. Kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng some form of riches ng Panginoon sa buhay na ito, don't live like this ungodly rich who hoards wealth and indulge themselves into it, at ang naging resulta sa kanilang buhay ay gumawa ng madami pang kasamaan. Bagkos, gamitin mo ang iyong yaman. Tulad ng napag-aralan natin last time, to provide for your family, to be generous to others, and beyond that, use your wealth that God has given to you for His glory and for the sake of the gospel, para mas lumawig pa ang ebanghelyo. Though you have riches in this life, live out the conviction that the riches of this world are fleeting. At ang tunay mong kayamanan ay ang Panginoon. Set your heart and hope not on the fleeting riches of this world, but on God who gave you these riches. At sa liwanag ng katotohanan na darating ang araw na haharap ka sa Panginoon at magbibigay sulit sa pangangasiwa ng yaman na ibinigay sa iyo ng Diyos. Be a good steward ng earthly riches that God has given to you on earth. Don't use it in ungodly manner. Don't set your heart on it, dahil ang pagmamahal sa kayamanan ay maaaring maging trap para ikaw ay mahulog sa maraming paggawa ng kasalanan. Kung maaari, ay dalasan mo ang pagsusuri ng iyong sarili pagdating sa pangangasiwa ng yaman na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Dahil may katotohanan ng sinasabi ng iba, di ba? Na nakakabulag ang salapi. Nakakabulag ang kayamanan. Wealth is powerful and good tool if we are careful to use it. But it is a dangerous snare kung magsimula kang maging kahaman at hindi kontento sa buhay at sa yaman na nakatuon ang iyong confidence, ang iyong puso. Perhaps you are familiar sa isang katang-isip na istorya na merong isang lalaki na humiling sa isang genie na lahat ng mahawakan niya ay maging ginto. Ito ay napakagandang tool dahil sa kapangyarihan na yon, able siyang makatulong sa kanyang family, sa kanyang mga kababayan. Pero dumating sa point na hindi siya nakokontento sa kung anong meron sila. At siya ay naging gahaman at nasilaw sa yaman. To the point na wala siyang control sa kanyang sarili. And he touches everything na makita niya.
at nahawakan niya yung kanyang family, yung kanyang mga mahal sa buhay, sila ay naging ginto. Well, tunay ang pagmamahal sa yaman at kapangyarihan. Ang greediness and self-indulgence will lead you to many pains and destruction. It may lead you to hurt other people and destroy them. But ang pinakamasaklap, it can lead your soul to the everlasting punishment in hell. And here again, James gives us the test of true faith. This time, pagdating sa kayamanan, ang peking pananampalataya ay nakatuon sa yaman, sa pera, ang kanilang confidence, ang kanilang kaligayahan ay nakasandig sa fleeting treasures of this world. At kung papaano sila mas yayaman, it reveals sa kanilang buhay, tulad ng nakita natin sa mga ungodly rich na ito, it reveals sa kanilang buhay kung sino talaga ang kanilang Panginoon. Ang kanilang Panginoon ay ang kanilang kayamanan. Ngunit ang tunay na mananampalataya set their hearts on the true treasure in the Lord Jesus Christ. And by God's grace, being faithful steward sa yaman na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. They set their hearts and minds on things above, where Christ is. And they understand and live out the conviction that nothing below heaven is worth setting their hearts upon. That's what Richard Baxter said. Nothing below heaven is worth setting our hearts upon. How about you, my friends? Saan nakatuon ang iyong confidence, ang iyong tiwala? Sa yaman o kay Jesus? Who is your master? Mammon or Christ? Wealth or Christ? Kung makita mo ngayon na ang buhay mo ay kapareho ng mga ungodly rich na dinedescribe dito ni James, we plead to you, come to Christ. Repent of your sins. Repent of your greediness, your senseless hoarding, deception, and self-indulgence. Or else, ang buhay mo ngayon ay hinahanda na to the day of slaughter sa pagpaparusa ng Diyos because of your sins. But right now, kung magtiwala ka kay Jesus, you will have the greatest treasure of all, the everlasting life in Christ Jesus. Whoever believes in Christ shall not perish, but will have an everlasting life. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat sa kalinawan na pinagkakaloob niyo po sa inyong mga salita on how we can manage and use the wealth na pinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that even as believers, Lord, we are prone, Panginoon, to love wealth, to love fame, to love riches of this world. So please, Lord, help us in the use of our wealth. Grant us the grace that we need to overcome temptations pagdating, Panginoon, sa pagmamahal sa kayamanan. Bagkos nawa makita sa aming buhay kung sino talaga ang tunay na treasure namin. Makita, Panginoon, sa paggamit namin ng salapi sa aming buhay, that our treasure is our Lord Jesus Christ. Our trust is not on the riches of this world, but our trust ay nakatuon lamang sa aming Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagpapaalala sa amin ng mga bagay na ito. In Jesus' name.